Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagmamalinis ngayon si Digong Duterte sa kanyang pahayag dito na tila baga na wala din siyang ginawang katarantaduhan sa ating bayan noong namumuno pa ito bilang isang presidente at tila sa kanyang pinagsasabi ay wala din ginawang pagnanakaw ang kanyang anak na si Sara Duterte. Although, may point naman yung sinasabi niyang ang ayuda ay hindi utang na loob ng mga tao sa mga politiko dahil ito ay para talaga sa mga Pilipino, pero kung galing kay Duterte ang pananalita, wag na lang paniwalaan dahil nga puna ka ng puna wala ka rin pinagkaiba sa mga korap na politikong binabatikos mo dahil pare-pareho lang kayo. Kaya wala kang kredibilidad magsabi ng ganyan. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong mga sinabi ni Duterte. Kahit nakakasuka, pakinggan pa rin natin ito. Iyan ang pag-usapan natin kasi yan ang nakita kong problema. Mapag-usapan nga minsan itong style ng gobyerno. If they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Itong may problema sa ating bayan. O we try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng lalo na yung mga mayaman. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang, baski wala na value. Ano kasi natin, ang peso is, ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. Kung kaya ng negosyo mo sa store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ng ekonomiya natin, yan lang may ibigay natin. Kasi kung baski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera mabibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun kakapal, kasi ganun kamahal, yung binibili mo, tama lang sa bibilihin mo. Kasi nagkataas yung presyo eh. Yung huwag ninyo sabihin na pera nakalamang. Hindi, tabla yan. Ganun palagi yan.
Hindi pwede yung Carne Norte, bababa lang, tapos sa taas yung pera mo na mabibili. Ang Carne Norte, habol yan pati sardinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat. Pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sarili. Pera, ayuda. Huwag ninyong huwag kayong magkaroon utang na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Digong Duterte. Mahaba pa sana ito. Pero itigil na natin dahil hindi ko na po masikmura ang pagka-ipokrito nitong si Duterte. Nagmamalinis, pero gawain din niya ito. Anyway, ito Digong. Panoorin mo itong imbestigasyon sa Kamara na kung saan. Dito ipapamuka namin na wala kayong pinagkaiba sa binabatikos mong mga kongresista. And for your informations, mas malala pa nga ang sa inyong korupsyon. Dahil kung itong mga kongresista ay ginagamit ang ayuda sa pangsariling benepisyo at para maging mabango sa darating na eleksyon. At least, yung pera ay napupunta sa ating mamamayan, di ba? Pero yung sa inyo, saan napupunta ang pera? Di ba sa inyong mga bulsa, di ba? Anyway, ito, Digong, panoorin mo ito. Kanina po pinag-usapan natin that under Section 16 of the Local Government Code, ang mandato ng LGU is to promote peace and order. And that justifies kung bakit ang mga LGUs ay mayroong confidential fund. Now, I wish to share this slide showing the LGUs which have the huge or the biggest number of confidential fund. This is representing year 2022. Davao City has 460 million. Cebu City has 7.38 million. The City of Manila has 120 million. Makati City has 240 million. And Quezon City has 75 million. Nakakapagtaka lang po kung bakit nalampasan pa ng Davao ang City of Manila, ang Makati, ang Quezon City. For Makati, Davao almost doubled the confidential fund. For City of Manila, it almost tripled the confidential fund. Ang Cebu City po was way left behind because it is only 7.38. So I just want to state for the record the huge disparity of the confidential fund of Davao City as compared with the other LGUs. We have on the screen Cebu City, 7.38, City of Manila, 120 million, Makati City, 240 million, Quezon City, 75 million, while Davao, it skyrocketed to 460 million. May we request the Secretariat to please flash the fourth slide. This is the history of confidential fund of Davao City. 2016, it is 144 million. 2017, it is 294. 2018, it's 420. 2019, it is 460. 2019 up to 2022, it is 460 million. I just wish to state for the record, Mr. Chair, that while we acknowledge that the LGU is entitled to confidential fund because under Section 16 of the Local Government Code, bahagi po ng mandato nila is the promotion of peace and order. I just wish to state for the record that during this time, 2018 to 2022, the mayor of Davao City, I believe, is no less than the Vice President. And I wish to state for the record as well that the confidential fund that we're discussing about the OVP
last quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023, the one in disposal is no less than our Vice President as well. I wish to lament that it seems to us that the confidential fund is being used comfortably. We have to emphasize that it is addressing a very important reason, and that is the promotion of peace and order, conduct of surveillance activities, including matters concerning national security. And if this is the case, Mr. Chair, I believe that the COA has to be very strict concerning the very loose, the very light, and the very few requirements which are being imposed in procurement and even liquidation of confidential funds. What I wish to point out, Mr. Chair, maluwag tayo sa confidential fund because we give value to matters concerning peace and order and national security. However, Mr. Chair, I observed na ito pong kaluagan na ito ay nagiging dahilan kung bakit ang COA ngayon are issuing the notice of disallowance, and even this Congress is prompted to conduct an inquiry in aid of legislation. I wish to manifest my observation that the irregularities which have been observed in the utilization of confidential fund in the office of the Vice President should be checked as well with respect to the utilization of confidential fund of the Davao City during those time that the mayor is no less than our Vice President. I submit, Mr. Chair. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang presentations ni Congresswoman Jinky Lostro hingil dito sa confidential funds ng mga Duterte. Ayon po dito sa kanyang paliwanag, halos milyon-milyon ang confidential funds ng Davao noon sa pamumuno ni Digong Duterte bilang isang mayor ng Davao na dapat hindi ganon kalaki ang isang confidential ng isang syudad dahil nga ang nature ng confidential funds ay hindi masyadong transparent at hindi basta-basta ma-audit ng COA, kaya malaya silang gastusin sa kung saan-saan ang milyones na ito. Anyway, ito pa mga kabunyog, kung maalala po natin noong kasagsagan ng pandemic sa issue sa Pharmaly scandal na kung saan billions din ang nasayang na pera na pinangbili daw ng mga COVID kit na hindi naman nagamit ng ating mamamayan. Inimbestigahan ito ng Senado at dito nga nasangkot sina Michael Yang at Christopher Lau. So yan mga kabunyog, dapat wag magmalinis itong si Digong na para bagang wala rin siyang ginawang korupsyon sa ating bayan. Mangilabot ka nga Digong sa iyong pinagsasabi. Sige po mga kabunyog, dito na lang po ang aking topic, mabuhay po kayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.